Alis na po kami. Time check. 6:19. So, alis na kami dito sa Antipolo. Magpapagas muna syempre. Bye! Ito yung kauna-unahan naming uwi sa Bicol na nakamotor. At dahil nga kailangan na i-test drive ang bago niyang motor. Kaya hindi na kami nagbus. Samahan niyo kami kung magkano ang magiging gastos namin sa gasolina. Unang pagas namin nagpa-full tank siya. So 192. At dahil may natira pang gasolina sa motor niya, kaya ang full tank niya ay 192. Kulang-kulang na 4 na litro. Mga panahon ito na mababa pa ang gasolina. At unang stopover namin sa Tanay. Tanay bayan na yan. Hindi kami kasi kumain ng hapunan. Ayan, kain muna kami. Biglit lang to, pahinga. Tapos, alis na ulit. Ayan, at kumain, umorder na nga kami ng naaayon sa gusto namin. Walang diet. So, good luck na lang talaga sa amin pagbiyahe. Good luck sa pagsakit ng tiyan. At pagkatapos namin kumain, nag-ready naman kami para bumiyahe na uli. At mahaba-haba pa ang aming lalakbayin. Pero masarap naman magbiyahe ng gabi kasi unang-una hindi mainit. Ang kalaban mo lang naman talaga dito ay antok. Pero sa totoo lang, mga ka-Oragon, hindi naman talaga kami inantok dyan kasi excited nga kami. Lalo na itong si Russell na first time niyang umuwi ng nakamotor. Mahaba-haba pa ang oras ng aming lalakbayin at kami nasa bayan pa lang ng Tanay. So, na marami pang bayan at probinsya ang aming madadaanan. Nandyan nga ang Laguna, Quezon, at tapos, ayun na, Bicol na. Sa mga panahong ito, dyan, nasa Pakil, Laguna na kami. Napakabilis lang naman talaga ng biyahe kung motor ang gamit mo. At syempre, hindi naman kayo pa na-stopover. Pero ang nangyari kasi dyan sa biyahe namin yan, dahil nga masakit sa katawan, tapos iihi, tapos kakain, kaya pa na-stopover kami. Yung second na paggasolina namin, Laguna yan nasa Laguna pa kami. Yan yung naligaw kami ng 1 oras, grabe. Nagpaikot-ikot kami dahil nga nawala ng signal, yung Google Map nawala. Pakeso na. Layo pa. At sabi ko naman sa inyo, stopover na naman. Siyempre, CR, kape, pagdating sa siyempre gabi, coffee muna. Coffee is life para sa driver natin. Tapos ang lamig kasi, siyempre gabi ang biyahe, makakatog ka sa lamig. Tapos inuulan pa kami dyan, kaya kami dyan. Yan, kapote. Yan, tinutumbok na namin yung biyahe namin pa Atimonan, Quezon. Yan, dire-diretso na talaga kami dyan. At yung aming signal sa Google Map, hindi na nawala. Kasi dun lang naman kami talagang dumedepende. Dahil first time nga namin na bumiyahing na nakamotor pa Bicol. So, ayan yung papunta dun talaga sa Bicol pa Atimonan. Grabe, naligaw kami. Yung mga truck. Bawal kasi yung truck dito sa Bitukang Mat. Kaya lang may ayan. Sino nyo? So, lahat ng truck, diversion road. Kasi hindi sila pwedeng dumaan sa Bitukang Manok. Ayan. Ayan. At after nga magpahinga dun sa baba ng Atimonan,
Ayan, bumiyahe na uli kami. Yan yung Bitukang Manok. Sobrang dilim, sobrang lubak. Pero may magka-guide sa inyo dyan. Ayan, makikita nyo may mga tao-tao dyan sa gilid. At syempre, konting bariya, ayos na rin sila dyan. Sa isang banda nakakaawa kasi trabaho nila yan. Trabaho nila para kumita. Dinan nyo, grabe dilim. Pero marami naman bumabiyahe kahit ganyan ang ganyang gabi. Yun nga lang, walang ilaw talaga. So, delikado. Sa sobrang haba niyan ng Pabitukang Manok. Tapos yan, lumabas na kami. Pagbaba ng Atimonan, pagumaka na kami. Yan. Siyempre, stop over sa gasoline station at nagpagas uli kami. Ayan. Kasagsagan pa yan ng mababa ang presyo ng gasolina. Nasa 50, 51, ganun lang yun. Kaya yung parang full tank namin, nasa 200 plus lang. So, napakamura talaga compare sa pagsakay ng bus. Tapos, ayan nga, gumaka to eh. Ito yung Maharlika Highway. Ito yung sobrang lubak talaga. Grabe ang Quezon, punong-puno ng lubak. Para kang dumadaan sa buwan. Dahil punong-puno talaga ng lubak ang bayan ng Quezon. So after nyan, ayan, nandito kami sa Bicolanda. Bicol na. Tuwa nga kami dyan kasi nasa gateway na kami ng Pabicol. Papatalon ka talaga sa tuwa. Pag nakita mo talaga yung arko na yun, yung Bicolandia, sobra kasi syempre yung goal nyo mag-asawa, goal nyo mag-partner na bumiyahe ng malayo, ito na yun. Ito kasi ang masaya doon, banding nyo na rin. Punong-puno kami, pero kadyaan punong-puno kami ng away. Wala kaming ginawa kundi mag-away na mag-away. Na sa kabilang banda ay napaganda dahil antok na pala siya dyan. Buti ka mo, hindi siya nakatulog dahil nga lagi ko siyang sinisermonan. Lagi ko siyang kinakalabit. Sa pagkakataong ito, inabot talaga kami ng Pasipukot pa lang umaga kami. na. So, ang time pahinga muna. Sakit na ng nasa 6 a.m. na ng umaga yan. So, umabot na ng almost 11 and a half hours ang biyahe namin. Pero nasa boundary na kami ng Bicol. Siyempre, pahinga muna uli. Hindi na kami kumain pa kung saan. Kasi nagbaon na talaga kami ng biskwit, tinapay, kaya tulad niyan, ng inipit. Para hindi ganun kabigat sa tiyan. Kasi sasakit na naman na tiyan, maghahanap na naman kami na CR. Ayan ang kahabaan ng Bicol. Hindi namin alam kung anong lugar na yan eh. Papunta pa kami, Pasipukot pa lang kami dyan, Pasipukot. Ayan. Kinagat daw siya ng putakte. Buti na lang kamo, isa rin niyang dahilan kung bakit hindi rin siya nakatulog. Kinagat siya ng bubuyog. Yan, tumusok sa daliri niya. At sa muling pag-arangkada ng motor, dito pa lang, napakasarap na ng pakiramdam. Kasi amoy mo na yung yung simoy ng hangin na nasa probinsya ka talaga na. Lalo na dito sa Bicol. Kaya lalo tuloy, hindi na inantok itong si Roselio. Excited talaga makatuntong sa Sorsogon. Sa pagkakataong ito, nandito kami sa Sipukot na. Ito yung pinakalas gasoline station na nagpa-gasolina kami. Ito talaga yung isa sa pinaka-advantage na motor lang talaga kami. Kasi unang-una, hindi kami talaga gumastos masyado ng malaki sa gasolina. Pangalawa, yung bawat bumadaanan ninyong mag-asawa o mag-partner na napakaganda, pwede nyo hintuan. Yun ba yung tipong magsiselfie-selfie kayo, di ba? Hindi tulad sa bus na makikita mo nga pero hanggang tingin ka na lang na hindi mo mabababaan. Tapos,
isa sa malalaman mo na nasa Bicol ka na talaga. Kasi nandyan na kami sa papasok na kami ng Sorsogon. Ayan, makikita mo bawat merong mga bandila. Signature ng Sorsogon yan, bandila. At ito ang bubungad sa inyo, ang barangay ng Bukal-Bukalan. Dito talaga huminto kami, nagpahinga kami, kasi napakaganda ng paligid. Tapos, syempre, saglit lang, bumiyahin na ulit kami. Nakita nyo, ang ganda. Pakasigura na ito eh. Ang ganda ng kalsada ng Bicol. Diba? At yan, nandito na kami sa bayan ng Huban, tapat kami ng gym. Napakasaya. At yan, pumasok na kami sa baryo nila. Nasakop sila ng Barangay Binanuan at ito ang Sitio Tampi. 5:30 yan ng hapon na, mga kauragon. So nagulat talaga sila dyan kasi hindi nila alam na uuwi kami. Umabot ng 24 hours talaga ang biyahe namin. Pero pahinto-hinto naman kasi yon. Pero kung susumahin mo, nasa 17 hours lang talaga. Kasi napakarami naming stopover. At ang ginastos namin sa gasolina, less than 1,000 pesos lang. At yun lang, hanggang sa muli.